Vince. So ito yung mga pag-asapi ng mga dokumento. At lumalabas din daw, sabi ng senador, na sinadya raw ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mag-submit ng mga fake or mga mali na coordinates kung saan mo matatrack sa mapa yung isang proyekto ng ganon. So abangan natin more details on that later. Kaya tawagin na natin ngayon ang ating mobile journalist Julie Baisa, nagbabalita mula sa Malacanang. May katatapos lang po na media briefing. At nandyan, Julie, okay, magandang hapon sa iyo. May info na ba ang PNP kung saan isisilbi ang arrest warrant para sa mga suspects sa missing Sabongeros case? In particular, kay business magnate Atong Ang. Yes, Lord, papunta na raw yung dedicated teams ng Philippine National Police para ihain yung warrant of arrest laban sa negosyanteng si Atong Ang. Iba't ibang location yung posibleng kinaroroonan daw ni Ang at lahat yan ay iniihahain yung warrant of arrest. Sabi ni PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Tiniyak ni Nartates na gagawin ng pulisya ang lahat para maipatupad nga yung utos ng korte. Bukod naman dito kay Ang, ilang pulis daw yung dawit din doon sa warrant of arrest. Nasa 10 hanggang 11 police personnel na under restrictive custody ng PNP na ngayon ay ililipat na daw or iniutos na isurrender sa CIDG. Iniutos naman ng palasyo na madaliin yung pagpapanagot sa mga dawit sa kaso ng nawawalang subongero. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw naman daw yung utos ng Pangulo sa PNP at sa mga law enforcement agency na ipatupad yung batas. Yun lang yung ibinigay na update sa atin na may iba't ibang lokasyon pero hindi tinukoy ng PNP kung ano-ano yung mga lokasyon na posibleng nga kinaroroonan ni Ang. Matagdag natin, Julie, ito ay no bail at yes. walang bail na sinet. Itong Laguna, Santa Cruz, Laguna RTC branch number 26. Yes, At partner, may tanong ka ba kay Julie? Yes, Julie, totoo ba yung meron daw directive na kailangan daw yung mga officers ay may suot na mga body cam din, if ever? Hindi inilatag sa amin ni Nartates kung paano yung magiging proseso. Ang sabi lang niya, basta susundin daw yung batas. Anyway, kanina kasi nung lumabas yung balita, halos nandito actually sa loob ng briefing room si Nartates bago pumutok yung paglalabas ng warrant of arrest. Kaya hindi rin talaga na-expound yung kumpletong detalye. So, meron pa siyang kasama doon sa listahan ay 24 pang mga pangalan. Ito yung December kasi, di ba, nag-file ng case ang mga DOJ prosecutors. Finally, tapos, ano pa ba ang meron daw bang, halimbawa, Julie, na binigay na timeline sa pag-aresto? On the way na daw yung teams to serve yung warrant of arrest. Tinanong nga namin ano ba yung possible na hadlang, for example, kung tukoy nga ba yung kinaroroonan. Pero very confident naman si Nartates kanina na sinabi na tukoy nila yung iba't ibang mga possible location. So, posible na maihain. But we're waiting for an update. Okay, may nagtanong din kanina na may nag-follow up sa press conference na nagtatanong tungkol dito sa pagdawit kay Executive Secretary Ralph Recto doon sa flood control bahagi pa rin ng Leviste files. At mukhang ayaw seryosohin nitong si Palace Press Officer Claire Castro. Yung tinatawag na Leviste files, Cabral files din supposedly. Tama ba, Julie? Ang sabi ni Castro kanina, Leviste files nga daw yun. Pero mahirap daw sumagot kung walang sino man sa amin yung nakakakita pa nung sinasabing anomalya or nung files na nagdadawit nga kaya ES Recto sa anomalya. Ang sabi ni Yusek Claire, mahirap daw kasi wala namang basihan or wala pa daw ebidensya. Pero tinanong na rin daw niya yung tanggapan ni ES Recto and sinabi daw na fake news yung sinabi ni Leviste at nililinaw nga niya. Hindi daw yun bahagi ng Cabral files kasi daw si Leviste ang nagsabi, so Leviste files daw yun. Okay, Julie, ito naman mukhang sineryoso ni Yusek Castro, no? Pakikwento nga ulit, ano ba yung threat, ano mismo yung sinabi sa kanya at ano yung kanyang reaksyon dun sa mga
nag-aakusa naman sa kanya na with her reporting this, parang ano naman siya, pinipigilan niya naman daw yung freedom of expression ng tao. For context, kahapon ng hapon, nag-report sa National Bureau of Investigation at nagpa-blotter si Undersecretary Claire Castro tungkol nga doon sa mga sinasabi niyang threat or banta sa kanya na ipinost ng Luminous by Trixie Cruz Angeles ni former PCO Secretary and Ahmed Paglinawan through Facebook. Meron doon sa post na nagsasabi na sana naiintindihan daw ni Yusek Claire naiintindihan daw nila na tuta lang si Yusek Claire at sana daw maintindihan din daw niya na oras na ilaglag daw siya ng humans mo, appendix at coccyx mo lang yung walang latay. So yun yung dahilan kung bakit sabi ni Yusek Claire, ano man daw yung mangyari sa kanya, inireport niya sa NBI, And ngayon tinanong natin kasi sinagot nga siya nila Angeles na sinasabing suppression ng expression yung ginawang pagre-report ni Yusek Claire. Ang sabi ni Yusek Claire, siya daw yung sinusubukang i-suppress through those post meron din kasi sa sagot nila dating PCO Secretary Cruz Angeles na bakit ang dami-dami na many other things na daw, ang dami-dami na daw na ibinabatong pangalan, tawag sa iba't ibang platforms at iba't ibang post kay Yusek Claire. Pero ngayon lang daw niya naisipan or ngayon lang naman daw yung nagdulot ng pagre-report niya sa NBI. Ang sabi naman ni Yusek Claire ngayon, discretion niya kung sino yung mga ire-report or kung sino yung mga iuulat niya sa NBI. Oo, kasi feeling ko mali kung pagkaka-phrase nung post Ibig sabihin parang walang latay mula kanino. Kasi nung sinabi ng mga walang latay, ang ina-assume mo yung speaker or yung nag-post. Nag-post, that's yung right. nag-type. Walang latay And sa kahit naman siguro, figuratively speaking, parang kung yung dating naman nga daw doon sa receiving end, kumbaga kay Yusek Claire, banta. So, Correct. tiningnan niya as banta. Okay, correct. Oo. Ang ironic dyan, minsan ding sandaling tumayo rin sa pwesto na kinatatayuan mismo dyan sa Malacanang ni Auntie Claire, itong nag-post niya na isang vlogger, Pero, Yes, grabe. secretary siya. Yes. Secretary siya. Oo, pero very short-lived. Pero isipin mo yun, appendix at coccyx. Alam mo ba kung ano yung coccyx? Yung sa likod, sa lower... Tailbone. Tailbone, that's right. Tailbone yun. So, actually, yung appendix, iniisip ko paano tatamaan ng lata yun. Yung coccyx pwede pa. Diba? Sa paddle sa initiation, kung medyo pero nasa loob na yun. Ganon katindi. Ganon katindi pala Oo. talaga. Okay. Cambio tayo, baka kung saan pa mapunta mula sa coccyx. Ang latest sa biyahe ni BBM at sinasabi parang medyo landmark daw itong kasunduan sa Middle East. Tama ba, Julie? Yes, nalagdaan kasi yung una pala around 11:28 to 30 dumating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pilipinas mula sa biyahe sa UAE. Bitbit nga niya yung dalawang agreement na nalagdaan. Kabilang nga dyan yung unang free trade agreement ng bansa sa isang Middle Eastern country at saka yung kinumpirma ng palasyo ngayon na nalagdaan na rin yung defense cooperation ng UAE at Pilipinas. Pero wala pang ibinibigay na any information doon sa defense cooperation. Maganda na ang magsalita nga daw ay yung concerned agency. Doon naman sa free trade agreement, inaasahan na mas mapapalakas niya yung investment flows ng bansa at mas marami daw oportunidad or mga trabaho na maiaalok para sa mga Pilipino. Julie, ano pa ba yung mga naka-line up na activities para sa Pangulo? And did he have an opportunity to meet with the Pinoy community there? Yes, nagkaroon ng meeting with Philcom kahapon kung saan nga hinilala ng Pangulo again yung ambag ng mga OFW at yung pagiging pagkilala raw sa atin ng international community dahil daw yan sa masigasig na pagtatrabaho at magandang disposisyon sa trabaho ng mga OFW. Sa schedule naman, walang schedule ngayon si PBBM pero tomorrow nasa Cebu ang Pangulo. Napakasipag ng bagong Pilipinas. Julie, may nag-follow up kanina na reporter, yung sa ICI ba talaga, wala raw ba talagang instructions? As is pa rin ba? Yung kung papalitan, ang context kasi nung pagtatanong ngayon sinabi ng ICI na baka mahirapan na mag-file
mga kaso, lalo nga't nag-iisa na sa Manibela si ICI Chairperson Andres Reyes. Ang sabi ni Castro kanina, kahit naman daw si Reyes na lang yung tao, maaari pa rin siyang magrekomenda ng kaso or ng filing of cases sa ombudsman. Hindi naman daw yun magiging hadlang. Pero aminado rin naman si Castro na mas maganda kung mas marami nga yung kumikilos. Kaya lang daw, hawak pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos yung desisyon kung papalitan niya yung mga nagbitiw sa pwesto, si Fajardo at saka si former DPWH Secretary Babe Singson. Kaya hintayin na lang daw yung magiging pronouncement ng Pangulo tungkol dyan. Tama. Maging mapasensya sa ating mobile journal. Maraming salamat sa iyo, Julie Baiza, reporting to us live from Malacanang. Moving on to another story, the low-pressure area being monitored inside the Philippine Area of Responsibility has developed into Tropical Depression Ada. The country's first storm this year was last spotted 635 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. It is packing winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kph. Ada is forecast to pass close or make landfall over eastern Visayas on Friday or Saturday early morning and over Catanduanes on Saturday or Sunday. It may reach tropical storm category within the next 24 hours. As of 11 a.m., signal number 1 is up over some parts of the Visayas and Mindanao. Meantime, the trough of Ada, the northeast monsoon or Amihan, easterlies and localized thunderstorms will bring rains across the country. At this point, kausapin po natin ang ating Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang hapon po, Ma'am Charmaine. Si Lourdes de Vera po at si Denise. Gaano kaya kalakas ang hangin at ulan na dala po ni Ada? Yes, magandang hapon po Sir Lord at Ma'am Denise at sa lahat po ng ating tigapakinig. Narito nga po yung update natin regarding sa dadalhin ng mga pag-ulan nitong si Bagyong Ada. Ngayong araw po, ina-expect natin na aabot ng 50 to 100 millimeters ang mga pag-ulan, especially dito sa may Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So nakikita po natin bukas ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, mas dadami pa yung mga pag-ulan at mas dadami din yung mga areas. Maaari nga umabot ng 100 to 200 millimeters. Kapag ganitong dami nga ng mga pag-ulan, ina-expect na natin na yung mga kahit yung mga moderate to high susceptible na mga areas of flooding at landslide ay mayroon na tayong ina-expect na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Opo. Yung areas daw po ng Samar, Dinagat at Surigao ang medyo dapat mag-ingat ang dyan. Tama ho ba, Ma'am Charmaine? Yes po, sir. At sa mga susunod pa po na araw, halos malaking bahagi na po ng Bicol Region and Eastern Visayas yung nakikitaan po natin ng mga malalakas na mga pag-ulan. Opo. Ano ho ba, meron ho bang distinct characteristics ang mga bagyo na tumatama kapag Enero kumpara po sa latter part of the year? Since considering may amihan pa rin hong nagpe-prevail. Yes po, tama po kayo, no? So kung titingnan natin yung talagang general track ng mga bagyo ngayong January, more on ang tinatahak po nila ay mas mababa lang or recurving katulad nga nung scenario na nakikita natin. In case man na magla-landfall siya dito sa may part ng Eastern Visayas or Caraga parts dito sa may Mindanao. Pero more likely, nagre-recurve siya papalapit dito sa Eastern Visayas and then iikot pa north-eastward. So kumbaga, lalapit lang saglit tapos lalayo ulit. Okay, Ms. Charmaine, itong posibilidad ng pagtama po sa Bicol, alam naman po natin na meron din sitwasyon ngayon doon na minamonitor, possible ang lahar mula sa Mayon Volcano. Ano po kayang pwedeng maging epekto nitong si Ada? Yes po, no. Sa nakikita nga po natin ay medyo malalakas yung mga pag-ulan na aasahan po dyan, especially kapag pa-landfall or pa-close approach na nga ito by Friday to Saturday. So, malaking bahagi ng Bicol, Catanduanes, Albay, Sorsogon, yan po yung makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan ranging from 100 to 200 millimeters. So, aside po sa mga pagbaha, pagguho ng lupa dahil nga po sa threat ng pagiging active pa nitong si binabantayan po nating Bulkang Mayon ay nandyan din yung threat ng possible mud flow or debris flow na napakadelikado po sa ating mga kababayan. Paano po ang kilos itong si Ada, ma'am?
Ang nakikita po natin ng mga pagkilos niya based sa pinapakita ng mga track po natin, ay kikilos po ito patuloy ng northwestward hanggang sa Sabado. So, since ang close approach po niya dito sa areas nga ng Eastern Visayas ay possibly nga by Friday to Saturday, pagdating po ng Sunday, nakikitaan na natin siya ng paghilaga at pagkurba na papalayo dito sa may Bicol region. Opo. Ma'am, Charmaine, Yes, yung po. diametro po nito mukhang medyo may, hindi naman maliit, ano? Pero hindi siya ganon kalaki. Although parang medyo delikado pa rin ito. Yes po, tama po kayo, no? So, as of now, yung radius nga po nito, umaabot ng 500 kilometers, no? So, kahit nga malayo siya, nakaabot na ngayong impacts ng trough niya dito sa some parts ng Mindanao. And ina-expect natin since mas lalakas pa po ito sa mga succeeding days, possibly umabot up until tropical storm category. So, expect din po natin na mas lalawak pa itong areas na sasakupin ng malalakas na hangin niya. So, dito po sa may Metro Manila, although wala tayong nakikitang direct impacts nito, possibly na by weekends ay meron din tayong mararanasan ng mga pagkulimlim ng panahon. Storm, hindi ganun kalakas ang hangin, quote-unquote. Pero ang Ondoy, tandaan natin na storm yun, ano? Oo. Storm category yun. At tingnan mo yung nagawa nun. So, hindi po hangin ang dapat medyo paghandaan, Miss Charmaine, kundi yung ulan po talaga. Yes po, tama po kayo, no? Kasi as of today, meron na po tayo nakikitang register ng mga paulan po nitong bagyo. Kailan po? Sige, go. No, I was just gonna ask Miss Charmaine, kasi medyo maaga nga yung pasok ni Ada ngayong taon. Ilan pa nga po ba yung, aside from Ada, ilan pa po ang inaabangan natin? May monitor na po ba currently outside PAR? At ilan pa po ang minomonitor for the whole month of January? So, for this month, meron lang po tayong isa na posibleng bagyo. Ito na nga po yung si Ada. And then, for the succeeding weeks, up until sa last week ng January, wala pa po tayong nakikita. Pero alam naman po natin na kapag ganitong medyo malayo-layo yung forecast period, may mga uncertainties pa. Pero as of now, wala pa po. Opo. Nagkaroon ng, kung di po ako nagkakamali, yung Typhoon Agaton, Typhoon ba yun? Agaton 2018 po, baka naalala nyo po nangyari nun kung ito ho ba'y nagtagal o naminsala? Yung Enero Agaton din po yun eh. So, currently po kasi, ang pinaka-latest po na abutan ko na ay nung this 2024 kasi July. Pero kung titingnan po natin yung sa Agaton, kumbaga dumaan siya mismo dito sa may part ng Visayas. Tapos parang mabilis lang din naman po yung pagtahak niya kasi from January 3 papalabas na po siya agad ng PAR. So magkaiba po yung track niya kung i-compare natin dito kay Ada na re-recurve po. Pero some models napapakita na almost ganito pero napaka-konti lang po ng model. So more on leaning tayo sa recurving siya pagdating dito sa may Bicol region. At ito ho talaga yung characteristics sa mga bagyo pumapasok ng Enero, Ma'am Yes Charmaine. po, tama po kayo. Opo. Ang weather forecast po natin for the rest of the week, sa mga may plano po halimbawa na umakyat ng bagyo, mag-Tagaytay. Yes po, no. So nakikita po natin, yung mga malalakas na mga pag-ulan for the next weeks or for the next days, more on nakafocus pa rin nga dito sa may Mindanao and Eastern Visayas, maging sa may Bicol region. Dito sa may Baguio area, sa nakikita naman po natin, more on light rains pa rin yung aasahan natin, although may kaulapan, at magpapatuloy po yan up until sa Sunday. However, pag-iingatan po natin dahil dito sa may part ng Cagayan Valley and some parts ng Cordillera, maaari pong makaranas ng mga malalakas na or makatamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pagulan dahil sa posibleng epekto pa rin po ng northeast monsoon. Tapos dito sa Cagayan Valley po, parang maaari pong abutin dyan ng epekto nitong si Bagyong Ada. At sa mga aakyat po sa mga malalamig na lugar, magdala ng Payong. Payong, at saka payong na rin. Magyakap kayo sa ilalim ng payong. Pwede. Para hindi kayo mabasa. Okay. Mas romantic pa. Okay, at this point, maraming salamat po sa ating Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Thank you, Ms. Yes Charmaine. po, maraming salamat. Narinig niyo yan sa mga aakyat ng Baguio.
ay may umakit na yata. Hindi pala Iba umakit. pa yun. Hindi pala umabot yun ng Oo. Baguio. Wala pa rin ng kayakap. Nakabalik na't lahat. And time to take our first break. And as we do so, here are the global headlines from the Associated Press. At magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. The Supreme Court heard arguments over state laws barring transgender girls and women from school athletic teams. Lower courts had ruled for the transgender athletes in Idaho and West Virginia who challenged the state bans. The Trump administration is ending temporary protected status for immigrants from Somalia. The move affects hundreds of Somalis in the U.S., and it comes amid Trump's administration crackdown in Minneapolis. Activists in Iran say more than 2,000 people have now died in protests that have swept the nation. Iranians made phone calls abroad for the first time in days after authorities had severed communications. U.S. President Donald Trump sent a message to the citizens of Iran that help is on its way. Without offering any details, Trump said Iran wants to negotiate with Washington after his threat to strike the Islamic Republic. And we're back. This is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. We now take you to the Senate where mobile journalist Merrimon Reyes will be reporting after a press conference. Merrimon, parang uulan ng sabina sa resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, January 19. Can you tell us more about the press briefing ni Ping Lacson, ang ating Blue Ribbon Chair and Senate President Pro Tempore? Lord Denise, magandang hapon. Sa Monday, inaasahan na nga natin yung pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang pagdinig nito ay pagpapatuloy on the anomalous flood control projects. At kasama na dito yung nais ding alaman daw ng komite ng malaliman, itong Cabral Files. Kaya meron din silang issue na subpoena kay Secretary Vince Dizon para dito sa mga dokumento na to. Ang sabi kasi ni Senator Ping Lacson, yung Cabral Files, yung probing na gagawin dito ng Senate Committee, hindi manggagaling doon sa supposed copy ng documents ni Congressman Leviste, kundi ang plano nila is makuha from the original or direct source daw talaga, which is the DPWH. Kaya yung initial nila subpoena ay hopefully makuha, hindi lang itong Cabral Files, kundi other related documents na nakastore sa Public Works para raw ma-check talaga nila kung sakaling ano pa yung posibleng nilalaman dito na makakadagdag sa Senate probe on the anomalous flood control projects. Pero bukas din, welcome din daw na mag-participate o dumalo sa pagdinig itong si Congressman Leviste. And isa pa sa tinitingnan din nila dito yung pag-iimbita kay former House Speaker Martin Romualdez. At nagkausap naman na daw si Senator Ping pati si Sec Vince last Monday kung ano-anong mga files yung nais silang makulate dito. May nakuha din kasing information naman itong si Senator Ping na si former DPW Secretary Bonoan nagsubmit din daw sa Malacanang ng incorrect na grid coordinates ng libong flood control projects na naging parte ng sumbong sa Pangulo website. Ngayon, nire-rectify ito, pero yung sinasabing maling coordinates, nagresulta raw ito sa grossly inaccurate data for over 421 ghost flood control projects na unang na-inspection na. Pero ang nasabi naman ngayon ng ahensya, nire-rectify daw nila ito, kino-compare nila yung datos ng mga proyekto para ma-check talaga yung inaccuracy na nangyari. Bukod dyan, gusto rin daw nila Senator Ping at ng committee na magkaroon ng clarification sa persistent reports na sinasabing may pinurchase si former House Speaker Martin Romualdez na flush house and lot sa isang subdivision daw sa Makati City at ginamit daw dito ang pangalan ang mag-asawang Diskaya bilang fronta doon sa sinasabing sale. If verified daw na totoo ito na raw yung posibleng makapag-establish ng direct connection between the former House Speaker and dito sa mga Diskaya. So, inibitahan din nila or plano din nilang imbitahan yung may-ari, yung former owner ng property para makapagpaliwanag kung sakali man and ma-establish yung link ng Diskayas kay House Speaker Martin Romualdez. And ang sinasabi pa dito, plano rin nila magkaroon ng clarification doon sa BGC Boys kasi may lumalabas nga raw ng
mga reports na hindi sila magre-recant kanilang statements, pero bakit daw nauuwi sa ganun? And yung circumstances din sa case naman ni former Yusek Bernardo na nagkaroon daw ng attempt si MMDA General Manager Nicolas Torre na to take him into custody. Hindi pa nalalaman talaga kung for what purpose ito. Plus meron din silang i-issue ng mga subpoena sa mga personalidad na inisnab yung kanilang past invitations. Ang titignan nila dito ay contempt at possible arrest. Okay, so we're taking the high road, ano? Hindi tayo nag-center muna doon sa mga sabunutan, mga peluka, mga pustiso. Pero bago tayo pumunta doon, palinaw lang ako, Merriman, ibig sabihin sa January 19, di ba? Kasi yung last mga tinalakay noon ay tungkol doon sa mga letter of authority sa BIR, ano? BIR. So, yung mga yon suspended muna at muli bubuhayin ulit ang probe sa flood control. Tama? So far, yan yung nagiging schedule na yung sa hearing sa Monday na Blue Ribbon, na pinakatutukan nito, yung continuation nila on flood control anomalies. Ang sinabi rin kasi last time ni Senator Ping Lacson, ang tatry nila para maging efficient din dito is yung iba pang mga topic o lugar na dito sa usapin ng flood control projects na hindi pa raw natatalakay para hindi siya repetitive. So ang bago din sa inaasahan natin by next week, yung pagtatalakay doon sa Cabral files, yung sinasabing pag-purchase ng house and lot property ni former House Speaker Romualdez na ginagamit na pronta yung mag-asawang Diskaya, and yung other personalities na inisnab sila na posibleng kung haharap man, baka meron na mabigay na bagong impormasyon sa pagdinig. Merrimon, ito hindi kailangan ng subpoena, no? Imbitasyon ang binigay ni Senator Lacson on Senator Amy Marcos na sumama daw dun sa mga hearing, ano? At ang sabi niya ay, noise does not convict, only evidence does. Pakikwento nga ulit yung mga nangyari. Kasi nung isang linggo, nagkaroon din ng press conference ang media dito kay Senator Amy Marcos. Nasabi niya kasi na nalilimitahan daw sila na magsalita sa mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, na nagkakaroon daw ng hangganan yung mga maaari nilang masabi, yung minutes ng oras nila na pwede silang makapagsalita sa pagdinig. Kaya daw nagkakaroon ng limitasyon sa kung sino-sino mga pangalan yung maaari nilang ma-point out. Kaya yung bigger fish at si hindi pa raw nabibring up. Pero ang sinasabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson kanina is wala raw pumipigil at on the case of Senator Amy Marcos, kung meron naman daw siyang ebidensya na maiaambag para madiin yung kanyang pinsan na si former House Speaker Martin Romualdez, sumali raw siya sa pagdinig. Wala raw magpipigil sa kanya, wala rin daw magbabawal sa kanyang gagawin o sasabihin. At ang sinasabi pa dito ni Senator Ping, nakakagulo raw yung mga baseless na accusation ni Senator Amy kasi di naman din daw siya uma-attend ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. And ang sinasabi din dito, ebidensya lang daw ang makakapagturo dito o makakapag-convict sa mga personalidad na nasasangkot, hindi raw basta-bastang ingay. Okay, so ilang araw kasi nakaraan, bumanat si na allocables, ano? Ay may allocables siya, part siya ng BICAM, ba't hindi siya nagsalita? Itong sunod-sunod na araw, may may sabuno, baka kami magsabunutan, of course may insinuation yon. Tapos kahapon naman tungkol sa political butterfly, baka kaya hindi nakakarating ang biro ng iba kasi busy gumawa ng mga videos at may acting pa talaga. May ganun talaga, no? Okay, ngayon sa early part pa lang, sa bungad pa lang ng press con, may talagang Senator Lacson came out punching. Pwede natin i-air muna, Merrimon, kung okay lang, ano? Pwede natin i-play yung video, direct? Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamon ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At kung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Merrimon, okay, kala ko susundan na, ang hindi pilukang buhok ko gaya ni. Sino ba ang at hindi ro sino ba yung peke yung ngipin din? Ang ngipin ko ay akin. Pwede bang manghiram ng ngipin ng iba? Merrimon, okay, habang iniisip yung sagot mo.
Okay. At hindi rin daw walang peke sa mukha ko. At sino ba yung paano ba natin itong malalaman? Paano ba malalaman kung may hindi authentic sa mukha? Hindi mo kailangang sagutin ni Mary Mon dahil hindi ka naman cosmetic surgeon. Gaabang si Mary Mon kung babawiin mo eh. Oo. Pero knowing Senadora Amy, gaganti pa rin to. Anong tingin mo? Mary Mon, ako nag-freeze si Mary Mon. Medyo humihina ata yung signal ni Mary Mon. Humihina, Oo. Ito ay hindi na major issues to, of course, personal lang ano ng dalawang tao ito. Pero sa likod ng mga bangayan, may mahalagang issues na pwede tayong mahimay. Halimbawa, no? Of course, hindi rin kasundo ni Senadora Amy ang dating speaker na pinsan niya. In fact, tinatawag niya nga ito using more insulting terms like starts with the letter B. Teka, balikan Ayan, okay na pala si Mary Mon. Pwede na, Mary Mon! Okay. Mary Mon, nakalimutan ko na yung tinanong ko kasi ang daming mga nangyari, ang daming sinabi Narinig sa press. natin, Lord, kanina, Yes. yung kung paano nga ba makikita raw kung ano ba yung totoo sa hindi. Yung sa ngipin kasi, since yung pamilya natin ay composed ng mga dentista, Uy. usually naman daw, parang at first glance, mapapansin mo naman if hindi daw natural yung ngipin. Pero on the case of Senator Ping kasi, wala naman siyang name drop kanina kung kanino niya kino-compare. Basta sinabi niya, hindi pilukan ang kanyang buhok at wala rin daw peke sa kanyang muka, hindi rin daw pustiso ang ngipin niya at lalong hindi raw siya bakla. So, kung iniisip daw ni Senator Amy na bakla siya, wala raw siyang makikitang macho sa mundo. Pero as far as Senator Ping is concerned, ang sabi niya, kahit hindi raw siya kagwapuhan, masarap pa rin daw maging tunay na lalaki dahil macho pa rin naman daw talaga itong si Senator Ping Lacson. So, humihingi na rin tayo ng panayam din or ng kasagutan from the side of Senator Amy Marcos. Pero sa ngayon, nananatiling maghihintay muna tayo sa kanyang kasagutan. May mga ano pa nga raw, di ba? May isang panayam pa kay Senator Ping na sa Tito Soto naman pala. Di ba sila yung macho black, supposedly, no? Pag dumating daw ang impeachment, pag dumating sa kanila, talagang he will act on it forthwith. Oo. O yan. So, Mary, pareho pala kayong dentista ang family. So, maganda ba yung ngipin ni Denise? Oo, perfect. Perfect. And with that, we thank you, Mary Mon. Maraming salamat sa lahat ng iyong mga updates today. Yan po, si Mary Mon Reyes ang ating mobile journalist sa Senado. Kaya rin pala maghintay yung ngipin niya. Oo. Okay, now we get the latest from the House of Representatives. Let's talk to mobile journalist Amy Atienza. Amy, what do you have for us? Yes, good afternoon, Lord Denise. Dito naman sa House of Representatives, no, marami-rami pa yung inaabangan natin, lalo na sa February, kasi sinasabi na nga ng ilang mga kongresista na magiging eventful yung February na ito. So, una na dyan, no, yung impeachment, hindi lamang kay Vice President Sara Duterte, pero nakarinig na rin tayo simula pa nung Sunday, no, na magkakaroon nga ng impeachment complaints, kaugnay yan, flood control projects nga, no, at pati na rin yung betrayal of public trust, dahil bakit nga raw na lumusot, no, yung funds ng infrastructure projects, lalo na dito sa DPWH, pagdating nga dun sa budget ng ating bansa. Bukod pa dyan, syempre, kay Vice President Sara Duterte naman, no, narinig na rin natin na open sa possibility yung Makabayan Block din in case na magbubukas muli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero yun nga, meron pa rin tayong mga iniintay na provisions, lalo na sa Supreme Court, galing sa Supreme Court. Bukod pa dyan, narinig din natin, no, galing sa Department of Energy, yung 24 billion pesos na fine laban kay Congressman Leandro Leviste. At dito nga natin nalaman na meron siyang non-performance pagdating sa kanyang Solar Philippines Power Plant Holdings na company na binuo niya noong 2013. So from the over 100 contracts nga na kinasuhan nito at nilaban ng DOE, no, 64% dyan ay galing doon sa company mismo ni Representative Leviste. So ngayon, wala pa tayong nakukuha mismong pahayag from Representative Leviste, pero aabangan din natin kasi most likely, magsasabi din naman yan dahil in the past few months na nakaabang din tayo dito sa Congress, naging
malaki naman yung vino-voice out niya, lalo na kapag pagdating sa mga infrastructure projects at dito nga din sa naging issue recently against Representative Garjola. So yun, abangan natin kung ano nga ba yung mangyayari din dito sa House of Representatives sa mga susunod pang araw, Denise. Maraming salamat, mobile journalist Amy Atienza. Here now is a quick rundown of more stories on One News. The death toll from the Binalio landfill collapse in Cebu City has climbed to 18. Authorities said another body was retrieved in Sector B at the back of the site before noon today. 18 others were injured while 18 remain missing as search and retrieval operations continue. Cebu City has been placed under a state of calamity following the incident. The Department of Energy has canceled 28 renewable energy service contracts awarded to Solar Philippines, a company founded by Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Energy Secretary Sharon Garin said the cancellations were made as early as December. These cover projects that were supposed to be delivered by December 2025 or earlier, but which the Secretary said had 0 kilowatt output with no groundbreaking and no explanation for the delays. Garin cited non-renewal of performance bonds, non-payment of fees, and lack of communication as additional grounds for cancellation. In other news, the World Health Organization is calling on countries to raise taxes on sugary drinks and alcohol as a strategy to protect public health. More from this report. Sugary drinks and alcoholic beverages are becoming increasingly affordable in many countries. According to the World Health Organization, this trend is driving rising rates of obesity, diabetes, heart disease, cancer, and injuries, especially among young people. In 2 new reports, WHO urged governments to raise taxes on sugar-sweetened drinks and alcohol, arguing that higher prices could reduce consumption and improve public health. Health taxes are not a silver bullet, and they're not simple. They can be politically unpopular, and they attract opposition from powerful industries with deep pockets and a lot to lose. But many countries have shown that when they're done right, they're a powerful tool for health. WHO cited the Philippines as an example of a country that has successfully implemented health-related tax reforms. In the Philippines, a major tax reform on tobacco and alcohol in 2013 increased revenues by more than 5 times, which supported the expansion of national health insurance to more than 15 million poor families. The Global Report on the Use of Alcohol Taxes 2025 shows that at least 167 countries tax alcoholic beverages, with 12 countries enforcing a full ban. However, alcohol prices have become cheaper or stayed the same in most countries since 2022, as tax hikes have lagged behind inflation and income growth. Meanwhile, the Global Report on the Use of Sugar-Sweetened Beverage Taxes 2025 finds that 116 countries levy taxes on sugary drinks, with most measures targeting carbonated soft drinks. Many other high-sugar products, including 100% fruit juices, sweetened milk-based beverages, and ready-to-drink coffee and tea, remain untaxed. Last year, WHO launched its 3x35 initiative, aiming to increase the prices of tobacco, alcohol, and sugary drinks by 50% over the next decade through taxation. The goal is to make these products less accessible and protect public health worldwide. There's massive worry about the future of music amid the rise of AI-generated OPM songs going viral. Para bigyan ang mukha ang balita, ang ating mobile journalist, Francis Rivera. Many people are getting hooked on songs where OPM tracks are turned into rap versions. Perfect if you're going through a relapse. Here's to the old times and the best of the new ones. Here's to a song of glee. 'Cause this angel has flown away from me. Did you know that these songs are actually AI generated? According to composer and music professor Jerry Olaguer, technology has made music creation much easier compared to before. Andiyan na yung technology.
pwede tayo mas mabilis makapaggawa ng kanta, makapag-record ng mas mabilis. Dati kasi, what we call analog recording, it takes really long hours. Kasi pag nagkamali ka, ulit. Pag nagkamali ulit. Kaya kailangan ng mga recording nangyari ng mga artists noon, singers, talagang alam na yung kanta. Otherwise, tatagal kayo sa recording studio. Ngayon, merong cut and paste na lang. He added that songs can now be made in just minutes, raising concerns about the impact on the music industry. Kaya talaga yung doon na tayo magdidepende sa AI generated. Threat yan sa paglago ng totoong music, ng totoong creativity. Nakakagulat, nakakamangha, pero nakakatakot. Apektado lahat yung mga possible artists, singers, instrumentalists. Hindi ka nagagastos. So, apektado yung mga pwede mong kursa ng muning artists and instrumentalists na hindi sila mababayaran, hindi mo sila magagamit. So, sayang kita. Wala na sila kikitain kasi hindi na sila kailangan ng mga songwriters. He noted that while AI-rendered songs are flawless, they fail to convey the warmth of a true song. It's so perfect. Yung sobrang pagkaka-perfecto ng pagkagawa, nangyari, madinis ang kanta, walang flat, walang sharp. O sobrang perfect, pero hindi mo maramdaman, AI na yun for me. Okay na hindi ganun ka-eksakto, pero yung puso, yung mararamdaman mo yun Kasi yung hindi pwede makopya ng AI, yung laman ng puso mo, ng mind mo. He believes that getting ideas from AI is acceptable. However, original creativity makes all the difference. Masyado kasing nag-independent tayo sa technology or AI itself. Baka yung kaya mo pa magawa, hindi naman nurture. Do something no one has ever done. Meaning from you, not AI. Mga kapatid, mobile journalist Francis Rivera, we are One News. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. Thank you for still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. Lourdes Beira pa rin at Denise Tan. At ito naman ang ating delight of the day. Meron tayo ngayong Cebu Lechon. So from today until Friday, all about Cebu tayo dahil nga napaparating na ang sinulog. Teka nga, nakikita ba direct? Ayun o. Yun, no? Eksakto, hindi pa ako kumakain sa araw na to. Perfect. First meal of the day, Cebu Lechon. Kung si Denise Tan ay hindi nananghalian, pipiliin na mas malakas. Kumain kasi ako bago din. Pero syempre, titikman ko pa rin to. Ang Cebu Lechon kasi, alam mo, pag ang sa isang lugar, malayo pa lang, pag chinachop na, maaamoy mo kung Cebu Lechon. Bakit? Di ba? Amoy tanglad. Oh, I was gonna say nga na pag Cebu Spices. Lechon may ano, no? Di tulad ng iba, kasi yung iba kailangan lagyan ng sarsa kasi may mga nais itagong amoy. Pero ang Cebong Lechon ba ay talagang suka ang kaper? Yes. Suka talaga. Sige nga, tikman nga natin. Pero ako, beer Pwede rin naman. Pwede Wala naman. Diba? Kung yan ang gusto mo, nagpapasaya Lalo na yung sa'yo, spicy, diba? nako. Sige, habang kumakain ka, basahin ko muna to. Ito, Dancing contingents have arrived in Cebu ahead of the Sinulog Festival. As preparations and rehearsals get underway, and for details, we have our man in Cebu, Dale Israel. Take it away, Dale. With Senior Lord and Denise, mamaya darating yung mga contingents dito sa Cebu City, mamayang gabi yung iba. Pero ang nakita natin ngayon ay each dancing contingent here at the Cebu City Sports Center is being given only 2 hours to practice at the actual stage of the Sinulog Festival. This is to ensure that all groups participating in the Sinulog Grand Parade are accommodated despite the intense heat kaninang umaga. The dancing contingents continued with their practice
practice sessions without let-up. The huge stage here at the sports center is open air, and the weather is saying it will probably be raining during Sinulog, so some of the contingents are already preparing how to go about with the rain. In the Sinulog sa Dakbayan last January 10, it was raining, but the parade continued, and that will be the same thing that will happen in the Sinulog Grand Parade, rain or shine. Patuloy ang Sinulog. This afternoon, the arrival of out-of-town contingents is expected, including 3 groups from Zamboanga City. Also expected are dancing contingents from Muntinlupa, Las Piñas, Albay, Cotabato, Tagbilaran City, Baay City, Antipolo City, Zamboanga, Sibugay, and Davao Occidental. These contingents will be housed in the various schools here in Cebu City. In streets around Cebu City, the Sinulog fever is already on with banderitas and hanging. That are hanging on the streets that make up the parade route along the public bleachers. Also was also there. People can also buy various cheap Sinulog merchandise just outside here from the Cebu City Sports Center. There are shirts which also you just pick them from several designs and have them printed for 300 to 500 pesos depending on the quality. You can actually customize the shirt that you want, from hand painting and electronic painting of the shirt that you want. Back to you, Lord and Denise. Okay, Dale. State of calamity ang Cebu City ngayon because of the closure of the Binalio landfill, ano? Hanggang kailan ba to? What does this mean for the city? As of this morning, Lord, ay may 4 pa nga na mga bodies have been at the rear portion near the warehouse area of the landfill site. They were presumably male, and based on information from the Prime Waste, that sanitary landfill private company contractor, the death toll has now risen to 18, with 18 others injured and 18 still reported missing. Due to this incident, Lord, we are placed here at the state of calamity following the loss of this is for the loss of the main garbage disposal facility because there's a cease and desist order from the DNR. For now, garbage collected from Cebu City is being temporarily transported to the sanitary landfill in Omapad, that's in Mandawi City. Meanwhile, through a resolution sponsored by Councilor Joel Garganera, a Friday will be declared a state of mourning in Cebu City. That means they will have a holy mass that will be held in Binalio in observance of the state of mourning and in remembrance of those who lost their lives in the incident. Despite the tragedy, there's a contrasting scene expected here in the coming days, as on Saturday and Sunday, Cebu City is anticipated to be lively and festive with the celebration of the Sinulog Festival. Lord. Alright, maraming salamat sa ating One News Cebu Desk, Dale Israel. At this point, let's see some stories on social media. First one is on One News. The headline reads, Philippine population seen to reach 124 million by 2035. At walang kinalaman dyan yung picture ni Lalene, ano? Teka lang, nasan nga ba? Oh, pero ang huling datos kasi na alam natin, around 2020, nasa 109 0.20 million na ang populasyon sa Pilipinas, ano? So that will spike around 22 to 23 million more by 2035. That is according to PSA, or the Philippine Statistics Authority. Ang average growth daw per year will be 0.85% per year. 2035, ang magiging population, ang forecast nila, will be around 62.64 million. Yeah, 62.64 million men and 61.32 million women. Mas maraming lalaki sa babae. Mas marami ng bahagya, 50.5 as opposed to 49.5% ang kababaihan. Alam ni Tito Mike Policarpio yan, taga-Population Commission yan. You know? Pero ito, nako, kumbaga maraming hukbo ang Army, dapat maghanda. Oo. This one, maghanda ng sarili, maghanda ng emosyon, at maghanda ng salapi. Dahil bilihan na nga ng ticket on the Philippine Star, BTS is returning with a world tour. At ang last stop nila ay Manila on March 13 and 14. First time nila? Hindi. First time sa Pilipinas? Yes. First time sa Pilipinas. Okay. So before that, the K-pop group
will also release, quote, the 5th album containing 14 tracks on March 20 this year. Ayan, magkano kaya ticket yan? Oo nga eh. Kagabi. Alam mo kung sino fan? Sino? May pamintuan ng Philippines. Talaga ba? May pamintuan ng Philippine Star ay may bahagi ng RME, ha? Yes. Interesting. May nakalagay dito, may Ipon Challenge na daw. Ayan. Ipon Challenge. Oo. Sino ba yung... Nakalagay, cancel na mga 2026 Christmas party. Dito na ibuhos lahat. Pwede. Sino bang, ang term, sinong bias mo dyan, Denise? Ako, hindi kasi ako army eh. Pero ang nadidinig ko, madami ang bias. Sila, Jungkook, J-Hope, yan talaga yung mga palagi ko. Nakikita ko sa mga friends ko na nagsa-story. Mga favorite nila. Sorry na lang ang iba. Sa CNN.com naman, hulaan mo kung ano pa rin ang world's Yun most pa rin. powerful passports for 2026. Oo. Number 1 pa rin ang Singapore. Tindi, no? Oo. Singapore pa rin. I believe they are, they don't need a visa for 196 countries. Hindi, 192. 92, sorry. 192. Out of 227 countries sa buong mundo. Yun ang sukatan nitong nang gumawa ng poll na to, no? At ang number 2 ay Japan. Tied sila ng Korea. At Korea. So, Asia ang number 1 at number 2, mga Asian countries. Number 3, Denmark, Luxembourg, Spain, Sweden, Switzerland. Pwede sila sa 186 countries. Ito yung ibig sabihin na visa-free. That's right. Ang United States of America, pang-10 lang. Kasi all European pa rin, kahit yung number 4, 185 visa-free access naman, Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, and the Netherlands. Pati na rin pala yung Norway. Hulaan mo kung ano yung pinakakulilat. Bottom Sige rank nga, talaga. tingnan nga natin. Nasaan pinaka Starts with the letter A. Nasaan? Afghanistan. CNN ba to? Oo, no? Oo. Sa baba pa. Baba. Dami kasing ads eh. Oo. Ito. So, mabrata. Ay, Yan, hindi. may lista. Yan yung number 10. Number 10 lang, oo. Malaysia, number 9, no? Biruin mo yun. Parang, yan nga ba ang Asian country? Parang yan ang una, no? Hindi, I mean, aside from the first 3. Oo. Siya na yung sumunod, At Malaysia. biruin mo yan, pati yung Luxembourg na maliit na bansa lang. Napakayaman naman ng bansang yun. Correct. Diba? So, uso na raw ngayon yung nag-double citizenship. No? Alam mo, si George Clooney, yung kakambal natin, ay French citizen na. Kumuha ng French citizenship para sa kanya, sa pamilya niya. Ano nga yung tawag doon? Di ba merong, there's this way of getting a citizenship when you, let's say, purchase a land or... Oo, may iba-ibang countries, iba-ibang paraan. Oo. Pwede kang mag-invest, pwede rin na ipatunayan mo na may blood relative ka ron, na may roots ka doon. Hindi, pero sa France, hindi pwede. By marriage. Natanong ko. Hindi, I mean yung blood root, hindi, it doesn't automatically mean that. Oo. Pero gusto ko yung sinabi dati ni, sino nga ba nagsabi nun? Thomas Jefferson. Every man has 2 countries, his own and France. Ganda. So, ibig sabihin yung ideals ng liberty, equality, fraternity. At sabi naman ni General Charles de Gaulle, how can you govern a country that makes 225 kinds of cheeses? Okay. Wala lang. Natunog dyan Ingay sa labas eh. Oo nga eh. Pero ito na lang. Sige, batiin muna natin ang lahat na nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and on TikTok. Si Marion Laza, na wala raw tayo kahapon sa YouTube nila. Bakit? Baka may lumabas na naman doon na flag, hindi kaya sa kanilang Pero doon tayo sa US. baka, Pero doon tayo nagbabasa ng kasi sabi ko, meron naman kahapon. Alex Fuentes, lagi nanonood sa atin. Sino pa? Sa Tita Inday ko, kung nanonood ka, kasama mo tatay ko, pauwiin mo na po yan. Parang awa mo na sabihin. Tita Inday. Ay, umuwi ka na kamo, ha? Hi lang kay Tita Inday. Hello, Okay, Tita Let There Inday. Be Light. Si Joanne, daming ads din. Ano ba yan? Daddy ni Elijah. Alam mo, premium, walang ads. Joanne H. Valoroso. Opo, sabi rin ni Morgan Triman. Sarap talaga ng lechon ng Cebu na nakaka-miss. Jinx 89, may calamity funds naman yung Cebu LGU. Hoy, si Marion Laja, may hugot. Ano? Mabilis lang to January, maya-maya lang magbibigay na ng bulaklak yung mga OA. Ay?
Who hurt you? Oo nga. Bakit ganon? Alam ko na kung bakit. Ay, bakit? All boys school dati galing yan. Okay. Tama, no? Tama ba? Ay, hindi. Nag-aral pala siya sa Bangkok. Joanne H. Valoroso, easy! Ang mga puso ninyo. Digital One Pump. Technology eats the world. GI and the idiots. Tama. Okay, Rodel Alcantara, Nico Cabales, Adrian Onairda, nanonood din sa atin. Piling-piling, 7286, sabi niya, Aiko and Uno. Ano ibig sabihin nun? 1 meg. Di ba lumabas yung balitang yan? May courtship daw na nagaganap. Kenneth Brian Almayo, 3798. Binabantay niya bagyong Ada, maapektuhan ba ang lugar nila sa General Santos City o hindi? Ayan. Katapia family, hello po. Nanonood, Okay, wala Iloilo si Husband Survivor. Ba't kaya yun ang ibig sabihin Husband Survivor, no? Okay, Bank Yoda Plushie Destroyer. Pabati naman kay Jelmer Merhudio. Rodel Alcantara from Novaliches, QC. Alright, that will have to do it for us this midweek, Wednesday, January 14. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Lourdes Vera po, join us again tomorrow, 2 p.m. At sabi ni Denise Tan ay, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.